Good morning Pilipinas, it's 5:22 at nagbabalik po ang Panahon TV. At gaya nga po ng aking nabanggit kanina, tayo nga po yung makikisaya sa mga kaganapan sa Litour de Filipinas. At para bigyan tayo ng updates, ating makakasama ngayong umaga si weather lover Amor La Rosa sa kabilang linya. Good morning Amor, kamusta kayo dyan? Anong balita? Good morning, Harry, at masiglang umaga, Pilipinas. Aba, matapos tahaki na higit sa 70 siklista ang layong 175.5 kilometers na ruta mula sa Olongapo patungo dito sa Cabanatuan, Nueva Ecija kahapon, ay muli na namang naipamalas sa mga kalahok ang kanilang angking bilis sa kabila ng init ng panahon at pagsubok sa malubak na daan pagkatapos tahaki ng ilang bahagi ng CTEX at Tarlac, Pangasinan, La Union Expressway o yan nga itong T-Flex. So, ibig sabihin yan, naging mainit pa rin talaga yung panahon kahapon at alam naman natin na naitatala talaga natin yung pinakamatataas sa temperatura. Kadalasan yan dito sa Cabanatuan City. So, yan ay naramdaman ng ating mga kalahok pero syempre hindi naman nagpaawat ang ating mga participants dito sa Litour de Filipinas 2014. To hear na maganda yung panahon natin dyan, Amor, no? Pero kumusta nga ba yung ating mga winners kahapon? Sino-sino nga ba yung mga nagwagi sa ating leg 2? Yes, eto, abot tenga ang mga ngiti at naging singtaas ng sikat ng araw ang energy sa ating mga kalahok, lalong-lalo na sa mga Pilipinong siklista. Aba, nasungkit ni Mark Galedo ng Team 7-Eleven ang first place. Sinundan siya ni Sung Baek Park ng KSPO Cycling Team ng Korea. At makalipas ng ilang minuto, nakuha naman ng third place ng isa pang Pilipinong siklista na si Chris Hoven, mula pa rin yan sa Team 7-Eleven. Hindi talaga nagpatalo ang ating mga kababayan at patunay lamang ito na sa anumang larangan ay maiwawagayway pa rin natin ang bandila ng lahing Pilipino. Nakaka-proud naman talaga ang Stage 2 ng Litour de Filipinas dahil sa husay ng ating mga kababayan, Harry. At para sa Stage 3, ito para kung ano nga ba yung mga dapat abangan ng ating mga kababayan dito sa Litour de Filipinas. Ito ay magkakaroon po ng race distance na 146.6 kilometers na magsisimula dito sa Cabanatuan City hanggang sa Bayumbong, Nueva Vizcaya. At sa rutang ito, inaasahang mas masusubukan pa ang diskarte ng ating mga siklista dahil uphill o pataas ang kanilang mga tatahaking daan. Harry? Alright, Amor, last question na lamang, no? So ngayon, kamusta na nga ba tayo dyan habang nagpe-prepare na tayo sa leg 3 natin? Maganda ba yung ating weather dyan? At ano nga ba nga mga ginagawang preparations ng ating mga participants para sa leg 3 for today? Yes, Harry, sa ngayon maganda pa naman ang panahon dito sa Cabanatuan City at hindi pa naman natin nararamdaman gaano itong mainit na panahon dahil hindi pa naman nakakasikat itong si Hari araw at wala pa naman tayo namamataan masyado ng mga kaulapan. Pero sa mga susunod na oras, I'm sure mararamdaman na ulit natin itong init ng panahon, lalong-lalo na nga dito sa Cabanatuan City. At sa kanya-kanyang paghahanda na ang ginagawa ng ating mga kalahok. At syempre, kailangan natin kumain ng almusal, at ito'y kailangan ng ating mga participants. So, sa ngayon, handa na ang lahat para sa isa na mga maaksyong Stage 3 nitong Litour de Filipinas. Alright, maraming salamat sa iyo, weather lover Amora, at i-enjoy mo ang pagbabike dyan sa Litour de Filipinas. Dapat sumali ka rin dyan. At mga kabayan, nalaman nga po natin ngayon ang exciting na updates na ating maaasahan ngayong araw for the third leg ng Litour de Filipinas. At pag-uusapan nga po natin, syempre pa yung kaligtasan na rin ng ating mga participants sa Litour de Filipinas. So sisilipin po natin ngayon yung weather outlook para sa susunod na mga araw. Sa April 23 po hanggang April 24 sa Cabanatuan, Bayumbong, Baguio City, gaya ng ating nakikita, maganda naman po yung panahon na ating mararanasan. So wala pong dapat alalahanin yung ating mga participants sa Litour de Filipinas dahil maganda nga po yung maaasang naging panahon. So wala pong balakid yan sa ating mga activities. And of course, Litour de Filipinas is presented to you by Air 21, Sagot Ko Padala Mo, and sponsored by Smart, Victory Liner, North Luzon Expressway, and supported by M. Luwilier and fuel partner Petron. At mga kababayan, sa ating pagbalik, babalikan naman po natin ngayon yung magiging lagay ng ating panahon. Sisilipin na po natin ang 5 AM weather forecast ng Pag-asa. Antabayanan po mga detalye niyan sa pagbabalik ng Panahon TV.